Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Star na kung tignan mo lang ang title, napakagandang balita. Matutuwa ang taong bayan sa balitang ito. Kaugnay ito sa mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA kahapon. So ito yung post. Zero balance billing in DOH hospital, now operational. So, sa pagbasa pa lang, kita, wow! Pag ma-hospital ka pala sa government hospital, DOH, zero billing, ibig sabihin, wala ka nang babayaran. Libre lahat. Sabi ko, wow! Ang galing! So, parang ginagaya nila, gusto nilang gayahin yung nangyayari na sa Davao City. Libre talaga, lahat, wala kang babayaran ni kusing. Ganon po style Davao. So ito ngayon, pronouncement ng Pangulo, salamat naman kung totoo. Kaya lang, kung basahin mo ang article, nako, nakakadismaya. Ibasa ko lang at intindihin natin para hindi tayo madismaya. Patients of hospitals managed by the Department of Health need not spend a single centavo for basic accommodation as part of the government's efforts to enhance its health programs, President Marcos said on Monday. So, medyo na-confuse ako yung accommodation. Di ba kung ma-hospital ka, magbabayad ka sa room mo, yung pag-stay mo? Di ba meron ding professional fee o merong gamot, mga ganun? So ano bang ibig sabihin tong accommodation? Yun lang bang pagtira mo doon o kasama na ang gamot? Lahat na, wala nang gagastusin. Paki-comment ko no, anong pa, kasi accommodation lang nakalagay. Basahin natin ha. Basic accommodation. President Marcos said the service in the basic accommodation in hospitals run by the Department of Health will no longer be paid by patients because their bill has been settled. Wow. So ano ba? Ang tanong is, kasama ba? Patients of hospitals need not spend a single centavo for basic accommodation. Ano bang basic accommodation? As part of the government's efforts to enhance its health programs, President Marcos said on Monday, July 28. Sabi niya, we push through with the zero balance billing. It's free. Yan ang sabi niya. That means the service in the basic accommodation in our hospitals will no longer be paid by patients because their bill has been settled. I repeat, patients no longer need to pay because your bill has been settled. Marcos also touted the programs of state-run Philippine Health Insurance Corporation, which have been expanded for the benefit of those afflicted with illness that are common in the country. He said PhilHealth now covers open heart surgery as well as heart valve repair and replacement. Sabi niya, we also have a cancer assistance fund for the treatment of our cancer patients. We also have funds for human papilloma virus that causes many kinds of cancer. Puros pagbibida. For those undergoing dialysis, your thrice-a-week session are free for the entire year. Even the medicines are free. Anyway, sana nga yung sinasabi niyang accommodation, lahat na. Napakagandang balita yon. Kung matuto ito, sana mangyari dahil ang makikinabang ay ang mga taong nasa laylayan. Ito, granting na libre, ano? Ang nangyayari kasi ngayon, malibre ka man, kailang paano kung kulang ang gamot sa mga ospital?
Ang nangyayari kung kulang ang gamot, bibigyan ka ng reseta, bibili ka sa labas. Ganon po ang nangyayari. Yung kapatid ko, na retired na sundalo rin, na disgrasya, itong kamay niya kailangang operahan dahil nabali. Dahil nagbasketball pa senior citizen, nagbabasketball Dinalamin sa ospital. Government hospital Wala siya, hindi siya siningil sa kay government. Kaya lang, ang dami naming biniling gamot sa labas. So, matatawag bang libre lahat yun? Ang kaibahan sa Davao City, ang feedback na natatanggap ko, once na na-hospital ka sa Davao, government man o kahit private na hospital, ang pagkakalam ko, wala kang babayaran ni kusing, meron ka pang libreng gamot na pabaon. Ganon po ang style Davao City. Matagal na nilang ginagawa yan. Kaya, salamat naman kung ang Marcos administration ay gayahin niya yung style Davao, plus may mga probinsya pang alam ko, ay South Cotabato. Post ito ni Professor Carlos mga 2 months ago. South Cotabato, meron pang mga probinsya na nakalimutan ko na. I think Zamboanga de Sibugay or Zamboanga del Sur. Matagal na nilang ginagawa. Ang mga pasyente sa mga probinsyang ito, walang mga cashier sa mga government sa provincial hospital provincial hospital kasi nga hindi mo na kailangang magbayad. So, nakaya ng South Cotabato, nakaya ng Zamboanga province, I don't know kung anong province yan, nakaya ng Davao, dapat kakayanin din ng national government. Maraming pera. PhilHealth, ang daming pera. Tapos, ilan yon? 60 billion, kinuha lang nila, ginamit nila sa infrastruktura. Ano ba yan? Oh, naghintay pa sila ng 3 years bago gagawing libre ang pagpa-hospital sa mga DOH. Salamat naman at nagmata na. Nagising na ang administrasyon. Salamat naman. Magdasal po tayo maging totoo ito. Paki-comment naman ang inyong isa pang tanong. Kailan ito nagsimula? Ngayon na ba? O baka next year pa? Baka walay budget. Paki-comment kuno ang inyong mga karanasan kung ano ang malasakit center. Yun na. Nangyari na yan Kung bakit naging number 1 si Senator Bongo dahil sa mga malasakit center. Ang daming natulungan, libre. Matagal na yan ginagawa, panahon pa ni PRR admin yung malasakit center. Ngayon, parang ginawang politiko. Hindi na katulad noon, kailangan mo pang kumuha ng endorsement galing sa mga congressman bago ka matulungan sa malasakit center. Ano ba yan? Gawin nyo ng totoo. Huwag na yung mga politiko. Okay? So, good luck sa hangaring ito ng Pangulong Marcos na maging libre ang pagpa-hospital sa mga DOH hospital at sana maging totoo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni si Kuya, tagaan og send aron makabalay siya. Salamat sa agihatag nga sin. Hindi dagit kumaulanan. So, abot na gyud siya sa iyang balay. So karon mo na ni ang itsura sa balay ni Kuya. Nga gatuluan na gyud siya na mga uslot sa iyang balay. So mag-atop na gyud si Kuya karon. Tayo sa video sa mga viewers, natuntang murakan pa ilang matabangan. Pasok ka.
O karon humanagid ang atop ni kuya. Nag-atop na gid siya. O karon kuya, unsa imong masulti nga natagaan na mo yero nga nakaatop na gyud mo? Ay, salamat kayo sa Ginoo ug sa video ug sa mga supporters sa kaniyang vloga. Ug sa mga vlogs. Kuya. Masalamat lang kung dako nga natupad gyud akong abuhan. Oo. Sige at ate og kuya, salamat kaayo.